Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Nagsimula na nga ang pangkat ni Sir Gregory sa pag-iimbestiga sa mga nawawalang kababaihan sa Sora. Kasama niya si Sir Cade at Vlad sa misyon nito. Sumama din sa kanila si Geodie. Napakasama ng panahon nang dumating sila sa lugar na iyon. Mukhang hindi umaayon daw sa kanila ang panahon saad ni Gregory. Ayon kay Vlad, sa sama ng panahon, ay muntik na silang hindi makarating dito. Sinabi naman ni Gregory sa kanya na sa buhay, hindi lahat ay umaayon sa kanilang plano. Kinuha ni Gregory ang isang maliit na lalagayan ng alak at binuksan ito. Sinabi niya na wala naman daw masama na uminom kahit konti. Masyadong malamig ang panahon. Inalok niya din si Vlad kung gusto niya pero biglang tumalikod si Vlad at sinabi na maghahanap siya ng mga kahoy para makagawa ng apoy. Sinabi ni Gregory na basa daw ang mga kahoy kaya mahihirapan sila gumawa ng apoy. Pero sinabi ni Vlad na susubukan pa rin daw niya pera nito. Sinabi naman ni Sir Gregory na parang katulad niya din ang taong yon. Tunay nga na isa siyang apprentice ni Jaeger. Nagpatuloy na nga si Vlad sa paghahanap ng mga kahoy pero lahat daw na ito ay walang kwenta dahil puro basa ng ulan. Mukhang manginginig daw sila sa lamig ngayong gabi. Lumapit naman si Sir Cade kay Vlad at sinabi na magagamit daw nila ang kanyang nahanap. Maganda daw ito dahil maguwang sa loob. Nagpasalamat si Vlad at inalok na siya na ang magdadala ng mga kahoy. Natahimik si Sir Cade kaya nalito si Vlad kung ano ang gustong sabihin nito sa kanya. Iniisip pa ni Sir Cade kung paano niya sisimulan ang sasabihin kay Vlad. Nahihiya niyang sinabi na hindi daw siya nakahanap ng magandang pagkakataon habang naglalakbay sila. Gusto niya lang sana magpasalamat kay Vlad sa ginawa niyang pagligtas sa kanila noong nakaraang taglamig laban sa multo. Sinabi ni Vlad na walang problema daw ito, ginagawa niya lang ang kanyang trabaho. Kumusta naman daw siya ngayon, dagdag na tanong ni Vlad. Mabuti naman daw at salamat ito kay Vlad. Habang nag-uusap ay lumapit naman si Gregory sa kanila. Sinabi nito na habang tinitingnan niya silang dalawa ay naiisip niyang tama ang desisyon niya na sila ang isama sa misyon na ito. Maraming tao ang hindi daw tatanggapin ang misyon na ito dahil lamang sila ay mga kabalyero. Pareho lang ang naiisip ng dalawa. Si Vorden, sa oras na ito, hindi na sila mga kabalyero, ngayon ay ituturing nila ang mga sarili na mga mersenaryo. Simula sa punto na ito, nasa loob na sila ng teritoryo ni Baron Hoffman. Salamat daw sa pakikipagtulungan ni Black Bear, nahuli nila ang buntot ng grupo na ito pero wala pa silang matibay na ebidensya. Kahit daw nandito pa sila sa Hilaga, ang lugar na ito ay hindi nasakop ng mga Bayzid. Hanggang dito na lang ang supporta na maipapadala ni Joseph sa kanila. Ang misyon nila ay kailangang hindi sila makilala o mahuli habang iniimbestigahan ang village. Naiintindihan daw ba nila? Tanong ni Gregory sa dalawa. Naiintindihan daw nila. Bumalik na daw sila sa kanilang karwahe at kailangan nilang magtipid ng lakas para bukas. Habang naglalakad pabalik ay hindi maiwasan ni Vlad na tumingin sa lugar na pupuntahan nila. Sana daw, ang malungkot na pag-iyak na narinig niya noong araw, ay hindi niya marinig uli sa lugar na ito. Kinabukasan, dumating na nga ang grupo ni Sir Gregory sa isang maliit na village na sakop ng Hoffman Barony. Nagmamasid sila sa paligid kung may makikita pa silang kainahinala o kaya ay lugar na pwede nilang tuluyan pansamantala. Hindi maiwasan ni Sir Gregory na sabihin na pakiramdam niya ay may naghintay sa kanilang ambush na mangyayari. Sinabi naman ni Geodie na may masama na naman siyang pakiramdam sa lugar na ito. Kung titingnan mo daw ay wala na namang tao sa paligid. Ayon naman kay Vlad ay baka siguro masyadong maaga pa kaya walang tao. Bigla naman na nakakita at tinuro ni Sir Cade ang isang ina pwede nilang tuluyan. Mabuti naman kung ganoon saad ni Gregory. Puntahan na daw nila ito kaagad. Pumasok na sila at binati sila ng may-ari. Nabigla siya dahil may customer na daw sa ganitong oras. Ayon kay Gregory, dahil daw sa lakas ng ulan kahapon kaya hindi sila kaagad nakarating sa village na ito sa tamang oras. Pwede daw ba silang makabili ng mahihigop na sabaw? Tig-isa sa kanila, tinanong sila ng may-ari kung mga mersenaryo daw ba sila. Marami daw mga nakakaalarmang pangyayari kamakailan lang dito sa kanilang lugar kaya hindi sila basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino lang. Sinabi ni Gregory na gusto lang nilang mamalagi ng ilang araw dahil sa sama ng panahon at aalis din sila. Kung pwede din daw sana ay dito rin sila kakain at magbabayad naman sila.
Napansin naman ni Vlad ang isang bata na nakatingin sa kanya. Mukha daw siyang si Zemina noong bata pa. Kinawayan ni Vlad ang bata at nahihiya naman itong nagtago sa isang kahon. Pero sa hindi inaasahan ay biglang tinawag ng boses si Vlad. Agad na tumalikod si Vlad at lumayo-layo sa mga kasamahan at kinausap ang boses. Ano daw ang nangyayari? Hindi daw ito ang nakasanayan niya sa boses na para bang nangangamba? Sinabi ng boses na mukhang tama ang lugar na pinuntahan nila. Napatigil si Vlad sa narinig niya. Tila nakaramdam din siya ng lamig sa buong katawan niya. Sinabi ng boses kay Vlad na ipapahiram niya ang kanyang mundo kay Vlad at subukang tingnan ang batang babae. Ipinikit ni Vlad ang kanyang kanang mata at tinitingnan na niya ngayon ang paligid sa pamamagitan ng mundo ng boses. Nagulat si Vlad sa nakikita sa kanyang harapan. Ang batang babae. Makikita sa kwintas na krus ng batang babae na may lumalabas na masamang aura dito. Pamilyar kay Vlad ang napakasamang aura na ito. Ito ay isang sumpa. Ang mga bata ay mga puro at inosente. Pero sila din ang palaging nauunang masakripisyo. Ilang beses na itong nakita ni Vlad sa kanyang buhay. Ang mga matatanda ang nagnanakaw sa mga bata. Kamatayan lamang ang tanging mapipili ng mga batang wala nang natira sa kanilang buhay. Ang iba ay namamatay sa gutom, namamatay sa lamig, o namamatay mula sa pagod ng kanilang pag-iyak habang naghahanap ng mga magulang na nag-abandona sa kanila. Pero kahit pa sa ganitong kagulong impyerno, dito nabuo ang isip ni Vlad. Hindi siya lalaki na magiging katulad ng mga matatandang ito. Hinding-hindi siya mabubuhay ng katulad nila. Ito ang mga sumpang ipinapangako niya sa sarili. Ang isang pangako ay kailangang panghawakan. At ang mga kabalyero ang nagpapatupad nito. Ngayon, sa lugar na kinakatayuan nila, ay may mga bata na kailangan nilang protektahan. Sumunod na mga araw ay pumunta si Vlad sa isang simbahan sa village na yon. Sinabi ng boses na mukhang nandito na sila sa lugar na hinahanap nila. Nararamdaman ng boses na dito humihinto ang enerhiyang lumalabas sa kwintas ng bata. Pumasok na daw sila sa ad ni Vlad. Dahan-daang pumasok si Vlad sa simbahan na walang tao. Pinagmamasdan ang paligid. Tinanong ni Vlad ang boses kung may nararamdaman daw ba siyang kahina-hinala dito. Wala pa naman daw saad ng boses. Sumang-ayon si Vlad, parang napaka-ordinaryo lang ng paligid. Pero sa isip ni Vlad, ano daw itong nararamdaman niya? Ang kakaibang sensasyon na parang wala o hindi angkop sa lugar. Bamulong ang boses sa kanya na may paparating. Nagulat si Vlad, sa isip niya ay kailangang hindi siya mapaghihinalaan na nag-iimbestiga. Kailangang ay parang natural lang ang kanyang kilos. Bigla siyang lumuhod sa harap ng altar ng simbahan, parang ang dating si Prayang Rayman. Nagsalita ang taong lumalapit sa kanila at tinanong si Vlad kung bago lang daw ba sila dito. Kaka-rating lang daw nila kahapon ng umaga, sagot ni Vlad. Ang tao pala ay isang pari. Narinig daw niya na may mga mersenaryong dumating. Mukhang kasama pala siya nila. Humingi ng pasensya si Vlad sa kanya dahil sa biglaang pagpasok niya sa simbahan nang walang paalam. Pero hindi natapos ni Vlad ang kanyang sinasabi. Ito ay dahil napansin niya ang krus sa banal na aklat ng pari. Biglang napagtanto na ni Vlad. Ito ang dahilan kung bakit kanina pa siya may nararamdaman na parang mali. Simula pa lang ng pagpasok nila sa village na ito, wala pa siyang nakikitang tamang krus. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa lugar na ito at may iligtas kaya ni Vlad ang batang nababalot ng sumpa? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!